Congratulations, your credit application has been approved. At ito po yung in-approve na halaga sa akin guys, 12,000 pesos. At wala pang isang minuto guys ay may pumasok na po sa aking BPI account. Pumasok na po ang buong 12,000 pesos na walang bawas kahit piso. Legit na legit po siya guys. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin, and for today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan sa pag-apply sa isang loan app na ito guys na nirecommend sa akin. At ang pangalan ng loan app na ito guys ay Fido Loan. At ang nag-recommend po sa akin ito guys ay si Ma'am Hey Dinsing. Shout out po sa iyo ma'am. At tama po ang sinabi niyo ma'am, legit na legit po siya. At mai-recommend ko rin po ito sa iba. Sa experience ko nito guys ay naka-4 na beses po akong nag-apply dito. Rejected po ang aking application sa una, pangalawa at pangatlo kong pag-apply dito. At sa pang-4 ko ng pag-apply guys, sa wakas na-approvean na rin. At 12,000 pesos kaagad ang in-approve na halaga sa akin. At natanggap ko po talaga ito ng buo. Wala pong bawas kahit piso. So legit po talaga itong Fido.ph guys. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking pag-apply. Ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung ano ang posibleng dahilan kung bakit ilang beses po akong nireject. At i-review ko rin po sa inyo ang repayment plan nito. Bago pong lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial videos at mga reviews na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung una kong pag-apply dito sa Fido Loan. Noong Mayo 20 lang po guys, this year lang po, 2025. Sinearch ko po ito sa Play Store. At i-search lang natin guys ang Fido.ph or Fido Loan. So ito po yun guys, so itong may kulay yellow at violet. Fido.ph Philippines. Ang company name nito guys ay Fido.ph Lending Corporation. So nung in-install ko na ito guys, at nung na-installed na ay aking inopen. At ito po yung introduction niya guys. Fido.ph, a trusted and licensed financial institution in the Philippines. At ito po ang kanilang privacy agreement guys na kailangan natin i-agree. So nung pinindot ko na itong agree and continue, ay nag-pop up ito. So i-click lang natin itong allow. So ito na po ang dashboard ng Fido.ph guys. May nakalagay na po na maximum loan amount na 30,000 pesos at loan term na 3 to 6 months. So nung pinindot ko na itong apply, ay kailangan na po nating mag-sign up. Pagkatapos kong nilagay ang aking active mobile number dito, ay kailangan pa nating pindutin itong may maliit na bilog para malagyan ng check to prove na binasa po natin at nag-agree po tayo sa kanilang privacy agreement. And then pinindot itong next. And then mag-pop up ito. Kailangan pa nating i-check ang ating mobile number na nilagay kung tama po ba. At kapag okay na po, i-click na natin itong correct. So itong sa akin, binalik po ako dito dahil nilagyan ko pa po ng 0. So dapat ang ilagay po natin ay diretso na po sa number 9. And then mag-pop up ulit ito. I-click na naman natin itong correct. Next po ay kailangan pa po natin gumawa ng login password. At least 6 characters lang po ang ni-required guys. At pagkatapos po natin makagawa ng password, i-click natin itong send para ma-verify po ang ating mobile number. At dito po natin ilagay yung OTP na sinend ng Fido.ph sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. And then mag-pop up po ito ang ating location permission. Ni-recommend po ng Fido.ph na i-enable ang ating location permissions. So ngayon, i-click na natin itong accept. And then click itong while using the app. And then binalik po tayo dito sa dashboard at mag-pop up ito. Congratulations, you have become a distinguished VIP. Please enjoy.
So, i-click lang natin itong okay. So, kanina 30,000 pesos po yung nakalagay dito. Ngayon, naging 50,000 pesos na po. At pag pindot ko nitong apply, dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form. At ang una po nating fill upan ay ang ating personal information. Tulad po ng ating marital status, highest education level, kung ano po ang natapos natin sa pag-aaral. Next po ay ang ating residential address. At kailangan pa pong i-detalye ang ating residential address. May mga pagpipilian po tayong lugar dito guys. Next po ay ang ating length of residency. Kung ilang buwan o taon na po tayong naninirahan sa ating address. Next po ay ang ating email address. At pagkatapos kong na-fill upan yan ay pinindot ko na itong next. Next page po ay ang ating employment information. Una po dito ay ang ating job category. So, ang pinili ko po dito ay itong private employee. Next po ay ang ating industry. At ang pinili ko po dito guys ay itong tourism. Dahil massage therapy po ang aking trabaho. Next po ay ang total years of employment. Ilang taon na daw tayo sa ating pinagtatrabahoan. Siyempre, ang pinili ko po dito ay itong pinakamahaba, 8 to 10 years. Next po kung magkano raw ang ating monthly income. So, ang pinili ko po dito ay itong 24,000 pesos. Hindi po ito manghihingi ng proof of income guys ha. Next po ay ang ating pay frequency. Pay period po itong tawagin sa iba. So 2 beses sa isang buwan ang sahod ko. So itong twice a month ang pinili ko. And then pinindot ko na itong save. Next po ay itong add contact. So ito na po yung mga emergency contact natin guys or mga contact references. So 2 contact person lang po ang hinihingi ng PIDO guys. Dito sa una guys, ang ilagay po nating contact ay mga contact info ng ating parents, ang ating asawa or spouse, ating brothers and sisters, or ang ating mga anak or child. At dito naman sa pangalawang contact, ay ganun pa rin po, may nadagdag lang po na other. At pagkatapos ko itong na-fill upan, ay pinindot ko na itong save. Next po ay ang ID type. So ito po yung mga ID type na tatanggapin po ng Fido PH guys. At may 4 na ID po guys na nirecommend nila. Itong National ID, UMID, Driver's License at PhilHealth ID. And the rest, tatanggapin din nila itong TIN, Passport, SSS, PRC at itong Postal ID. Ang available sa akin dito guys ay ang aking Driver's License. So ito po ang pinindot ko. At kailangan pipicturean natin ang harap at likod nito guys. So pinindot ko itong front. And then magpop up ito. I-click lang natin itong confirm. Then click while using the app. At ayan po, pinicturean ko na po ang aking valid ID kapag okay ng pagkakuha. At siguraduhin hindi po blurred yung pagkakuha guys ha. I-click na natin itong may bilog. I-click lang natin ito kung gusto pa nating mag-retake. At i-click ito kapag okay na po. And then, i-click na natin itong back para sa likod ng ating valid ID. So, ganun pa rin po ang proseso. At kapag na-kompleto na, i-click na natin itong next. At ayan po, nag-autofill na po ang aking personal information na nakasulat po sa aking valid ID. Tulad po ng aking first name, ang aking middle name, ang aking last name, ang aking identification number, date of birth at ang aking gender. At kapag tama na po ang nakasulat dyan ay i-click na natin itong submit. And then magpop up ito, review information. Double check lang po natin yung mga information na nakalagay guys kung tama po ba. At kapag okay na po, i-click na natin itong correct. Next po ay dito na po tayo sa ating payment information. Dito na po tayo mamili kung saan po natin gustong i-transfer yung pera na utangin natin dito kung sakaling ma-approve tayo. May 2 po tayong pagpipilian, itong bank at itong e-wallet. At kapag itong bank ang ating pipiliin, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng pera. Pumili lang po tayo dito kung anong bank account meron po tayo. At dito naman sa e-wallet, ito lang po ang pwede nating pag-transferan. Sa GCash, Maya at GrabPay lang po. So ang pinili ko po dito guys ay itong aking GCash account. Pinindot ko lang ito. And then nilagay ko po dito sa baba ang aking GCash number. At pagkatapos niyan, pinindot itong save. Facial recognition. So dito na po tayo mag-selfie guys. So pinindot ko na itong start.
Sundin lang natin ang mga instructions na mag-pop up dito sa baba guys, para wala pong aberya ang pagka-capture. Kusa lang po itong magka-capture guys kapag okay na. And then ito po ang next, in process. The application is currently in process. Please be patient. We will notify you as soon as there is a result. At nakalipas ng mga 1 minuto guys, ito na po ang na-receive kong result. Not approved, so rejected po ang aking application sa unang pagkakataon. So after 14 days pa daw ako makapag-apply ulit. Pagka June 9 guys ay binuksan ko ulit ang aking Fido account at nag-re-apply ako. Sa pagpindot ko nitong apply guys, so ito na po yung form na pinilapan ko nung una kong pag-apply. Wala po akong binago niyan guys. And after mga 1 minute, natanggap ko na ang result. Rejected pa rin ako guys sa pangalawang bisis. At ito na po ang pangatlong bisis kong pag-apply guys. July 1 po yun. Binuksan ko ulit ang aking Fido account at pinindot itong apply. At ito pa rin yung form na pinilapan ko nung una kong pag-apply. So may binago na po ako dito guys. Pinicturan ko na ulit ang aking valid ID. Baka ito po ang dahilan na nireject ang aking application. At pagkatapos nyan guys, after 1 minute ay rejected pa rin ang aking application sa pangatlong bisis. At sa pang-apat na bisis kong pag-apply guys, nung July 3, kahapon lang po guys. So ito pa rin po ang aking pinilapang form. Pinicturan ko na ulit ang aking valid ID dito guys. At pinalitan ko ang aking payment information, kung saan ko gustong i-transfer ang pera na uutangin ko dito. GCash account ko kasi ang nilagay ko dati guys. Ngayon pinalitan ko po ng aking BPI account. At pagkatapos kong nag-selfie, nakalipas sa mga 1 minuto, ay ito na po natanggap kong result. Congratulations! Your credit application has been approved. At ito po yung in-approve na halaga sa akin guys, 12,000 pesos. At pagpindot ko nitong borrow, ito na po ang maaari kong utangin guys, mula 1,000 pesos hanggang 12,000 pesos. At ang maging loan term ko raw nito guys ay 61 days. At 4 terms ko itong babayaran. So halimbawa itong 12,000 pesos ang utangin ko guys. So mamimili muna ako ng loan purpose. So ang pipiliin ko po ditong loan purpose guys ay itong business loan. So ngayon i-click ko na itong submit. So ito na po ang kabuuang loan details guys sa aking 12,000 na utangin. So ito na po ang aking loan duration na 61 days. So 2 months po yan guys. Number of installments, 4 term. So 4 na beses po natin siyang babayaran. At ito na po aking loan purpose, business loan po ang nilagay ko. At ito na po ang ating repayment schedule, 15 plus 15 plus 15 plus 15 days. So i-click natin ito guys para malaman po natin ang buong detalye. Ito na po ang aking installment number at ang aking 4 na due date. So dahil August 3 po ako nag-apply at na-approve, ang first due date ko ay August 18. Second due date ko ay September 2. Third due date ko po ay September 17. At ang ika-4 na due date ko po ay sa October 3 pa po. At ito po yung mga amount due ko guys. 3,915 per term. I-multiply po natin yan into 4. Ang equal po niyan ay 15,660 pesos. So sa 12,000 pesos na utangin natin guys, ay tumubo po ng 3,660 sa 2 buwan. So ito pala ang covered sa 3,660 na tubo guys. Ang daily interest rate na 0.1%. Ang interest per period ay 183 pesos. At ang service fee per period na 732 pesos. Kasali na daw dito ang internal services, account management, loan disbursement, and repayment fees. At ang net receive amount guys ay 12,000 pesos pa rin. Wala pong bawas. So we'll see kung legit ba talaga ito. Parang mabilis cash din ito guys. At magkapareho lang po ang tubo nito sa tala. So ngayon guys, ituloy ko po ito. I-click ko na itong submit. Kailangan pa pala nating i-click itong may maliit na below guys, para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa loan agreement.
Saka na natin i-click itong submit. At ayan po, assessment is currently in progress. At pagkatapos ng 1 minuto guys, ay natanggap ko na po ang result. Approve po ang aking 12,000 pesos na hiniram. Congratulations, your application has been successfully approved and the loan disbursement process is currently underway. At wala pang 1 minuto guys ay may pumasok na po sa aking BPI account. Pumasok na po ang buong 12,000 pesos na walang bawas kahit piso. Legit na legit po siya guys. At pag open ko ulit sa aking Fido account, ito na po ang nag-pop up, disbursement successful. Congratulations! The funds has been successfully transferred to your designated receiving account. So yun lang po guys, abangan nyo lang po ang iba ko pang mga review nitong Fido.ph loan. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila, at para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye. God bless us all.